Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Marso 2025. Ngayong araw, may natatanging enerhiya na bumabalot sa iyo, isang enerhiyang puno ng lakas at inspirasyon na nagdadala ng mahalagang mensahe tungkol sa responsibilidad, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mundo sa iyong paligid. Sa iyong pagiging isang Aries, likas kang puno ng sigasig, determinasyon, at matapang na puso. Palagi kang handang sumabak sa hamon ng buhay, walang takot sa mga pagsubok, at may di matitinag na paniniwala sa iyong sariling kakayahan. Subalit, ang araw na ito ay isang paalala na hindi sapat ang pagiging matapang at masigasig lamang. Kailangan mo ring maging mapanuri at responsable sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Ang iyong mga kilos, desisyon, at pagpili ay may malalim na epekto, hindi lamang sa iyong sariling buhay, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa bawat salita mong binibitawan, sa bawat aksyong iyong ginagawa, at sa bawat pasyang iyong tinatahak, may alon ng impluwensyang maaaring magdulot ng pagbabago sa kapaligiran mo. Maaring ito ay sa positibong paraan, na nagdadala ng inspirasyon at lakas sa iba, o maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto kung hindi mo ito pag-iisipang mabuti. Kaya naman, hinihikayat kang yakapin ang araw na ito, na may mas mataas na antas ng kamalayan sa kung paano mo hinuhubog ang iyong landas, at kung paano ito nakaapekto sa iyong kapaligiran. Habang isinasagawa mo ang iyong mga gawain, mapapansin mong maaaring may bumabalot na pagkapagod sa iyong katawan at isipan. Ang bigat ng responsibilidad, ang dami ng kailangang tapusin, at ang walang humpay mong pagpupursigi sa iyong mga pangarap ay maaaring magdulot ng pisikal at mental na pagod. Ang sobrang dedikasyon ay isang magandang katangian, subalit maaari rin itong maging isang bitag kung hindi mo bibigyan ang iyong sarili ng pagkakataong huminga. Ang iyong likas na sigla at kasiglahan ay maaaring humina kung patuloy mong pinipilit ang iyong sarili na magpatuloy ng hindi binibigyan ng sapat na panahon ang iyong katawan at isipan upang muling magkarga ng enerhiya. Mahalagang tandaan na ang pahinga ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang mahalagang bahagi ng proseso ng tagumpay. Walang masama sa pagpaus sandali upang muling ipunin ang iyong lakas at bumuo ng mas malinaw na direksyon sa iyong isipan. Sa halip na makita ito bilang hadlang sa iyong pag-unlad, isipin ito bilang isang mahalagang hakbang upang mas maging epektibo at produktibo ka sa iyong ginagawa. Maglaan ng sandali upang lumabas at masdan ang kalikasan. Ang sariwang hangin ay makatutulong upang linisin ang iyong isipan mula sa mga alalahanin at pagdududa. Ang pagbabago ng tanawin, gaano man ito kasimple, ay maaaring magdala ng bagong pananaw sa iyong mga iniisip. Ang isang simpleng pagkain sa labas, isang tahimik na paglalakad sa parke, o ilang minutong pag-upo sa ilalim ng araw ay maaaring magbigay ng kinakailangang sigla na magpapalakas sa iyong diwa. May kakaibang ginhawa sa pagbibigay ng oras sa iyong sarili, upang madama ang kasalukuyang sandali, ang marinig ang lagaslas ng hangin sa mga dahon, ang masdan ang paggalaw ng mga ulap sa kalangitan, o ang pagdama sa init ng araw sa iyong balat. Ang mga ito ay maliliit na karanasan, ngunit may kakayahang magbigay ng kapayapaan sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ng ganitong simpleng hakbang, mararamdaman mong mas handa kang harapin ang mga hamon ng araw na ito, nang may mas malinaw na isipan, at mas matibay na puso. Sa ilalim ng impluwensya ng buwan na nananatili sa Cancer, maaaring maramdaman mong tila may humihila sa iyo patungo sa mga alaala ng nakaraan. Ang emosyonal na enerhiya ng Cancer
ay may malalim na koneksyon sa ating personal na kasaysayan, sa mga alaala ng pagkabata, sa ating pamilya, at sa mga damdaming matagal na nating iniingatan sa ating puso. Maaaring bigla kang mapuno ng nostalgia, isang pagnanais na balikan ang mga panahong dati mong naranasan. Maaari mong maalala ang mga mahahalagang aral na natutunan mo noon, mga pangyayaring nagturo sa iyo kung paano mas maging matatag, at mga relasyong nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Ang iyong pagninilay sa iyong pinagmulan, sa mga kwento ng iyong pamilya, at sa mga karanasang humubog sa iyo, ay maaaring magbigay ng malalim na inspirasyon para sa iyong kasalukuyang paglalakbay. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong magpigil sa pag-abante, kundi isang paalala na minsan, ang mga sagot na iyong hinahanap ay nasa mga karanasang dati mo nang pinagdaanan. Ang mga aral ng kahapon ay maaaring maging gabay sa iyong mga hakbang ngayon, at sa pagtanggap mo sa mga ito, mas nagkakaroon ng direksyon ang iyong hinaharap. Ngayong araw, pagnilayan mo kung paano mo maaaring pagsamahin ang iyong likas na pagkamaalab at ang pangangailangan mo para sa introspeksyon. Bilang isang Aries, palagi kang handang sumabak sa laban, laging naghahanap ng susunod na hamon, at walang takot sa pagharap sa bagong pakikipagsapalaran. Ngunit ang araw na ito ay nagdadala ng mensahe, na may halaga rin ang sandali ng katahimikan. Hindi lahat ng tagumpay ay nagmumula sa bilis at lakas, minsan, ito ay nagmumula sa pag-unawa sa mas malaking larawan ng iyong buhay. Habang patuloy mong tinatahak ang iyong landas, subukang maging mas malay sa iyong mga intensyon. Ano ba talaga ang tunay mong layunin? Ano ang nagtutulak sa iyo upang ipagpatuloy ang iyong ginagawa? Ang balanse sa pagitan ng ambisyon at pagmumuni-muni ay isang mahalagang bahagi ng iyong pag-unlad, kaya't huwag kang matakot na huminto saglit at suriin ang direksyong iyong tinatahak. Ngayong araw, subukang gawin ang maswerteng gawain na magbibigay sa iyo ng balanse at inspirasyon. Ang pagbabasa ng isang makabuluhang libro, pagsusulat ng iyong mga saloobin, o kahit simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang magnilay ay maaaring makatulong upang mapanumbalik ang iyong panloob na lakas. Minsan, ang pinakamalalaking sagot ay matatagpuan sa katahimikan at hindi sa ingay ng mundo. Ang mga sagot na hinahanap mo ay maaaring nasa pagitan ng mga pahina ng isang aklat, sa mga salitang iyong sinusulat, o sa mga saglit ng tahimik na pagninilay. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ngayon ay pula. Ang matapang na enerhiya ng pulang kulay ay nagdadala ng inspirasyon, sigla, at determinasyon. Ang pula ay hindi lamang isang kulay ng lakas kundi isang paalala rin ng iyong masidhing damdamin at determinasyon na maabot ang iyong mga pangarap. Kung nais mong palakasin ang iyong kumpiyansa, at pagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin, subukan mong isuot ang kulay na ito o gamitin ito bilang inspirasyon sa iyong paligid. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 1, 9, 16, 25, at 32. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng tapang, aksyon, at tagumpay. Kung may desisyon kang kailangang gawin, gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon upang gabayan ka sa tamang direksyon. Ang bawat isa sa mga numerong ito ay may dalang natatanging enerhiya na maaaring makatulong sa iyo sa paggawa ng tamang hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw, ipaalala sa iyong sarili na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may kahulugan. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso ng iyong pag-unlad. Ang mahalaga ay patuloy kang gumagalaw patungo sa iyong layunin ng may buong tiwala sa iyong kakayahan. Ang buhay ay hindi isang karera kung saan kailangang mauna, ito ay isang paglalakbay na puno ng mahahalagang aral, pagmumuni-muni, at mga pagkakataon upang patuloy na lumago. Sa bawat paghinga mo, sa bawat desisyon mong gawin, at sa bawat hakbang mong isinasagawa, yakapin mo ang responsibilidad ng pagiging isang taong may kakayahang lumikha ng sariling kapalaran. Manatili kang determinado, manatili kang matatag,
at higit sa lahat, manatili kang totoo sa iyong sarili. Ang araw na ito ay isa lamang pahina sa kwento ng iyong buhay, piliin mong gawin itong makulay, makahulugan, at puno ng inspirasyon. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Marso 2025. Sa araw na ito, habang ang buwan ay nasa Cancer, may banayad ngunit makapangyarihang enerhiya na tila humihila sa iyo pabalik sa nakaraan. Mararamdaman mong may hindi maipaliwanag na koneksyon sa mga kwentong naghubog sa iyong lahi, sa mga alaala ng iyong mga ninuno, at sa mga karanasang tumulong sa paghubog ng iyong pagkatao. Ang mga kwentong ito ay maaaring magdala ng aliw sa iyo, lalo na kung kasalukuyan kang dumaraan sa yugto ng pagninilay o pagsasaayos ng iyong buhay. Sa gitna ng mga komplikado ng iyong kasalukuyang karanasan, ang pagbabalik-tanaw sa iyong mga ugat ay makapagbibigay sa iyo ng malalim na pakiramdam ng pagkakaugnay at kahulugan. Sa bawat alaala na iyong binabalikan, maaaring may mahahalagang aral na matutuklasan, mga inspirasyong muling sisibol sa iyong puso, at mga damdaming makakatulong upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang direksyong nais mong tahakin sa buhay. Bilang isang Taurus, ikaw ay kilala sa iyong katapatan at matibay na paninindigan, lalo na pagdating sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Ang pagiging matatag at hindi madaling matinag sa mga hamon ng buhay ay isang katangiang taglay mo mula noon pa man. Subalit, mahalagang bigyang pansin kung paano nakakaapekto ang pakiramdam ng pagiging mag-isa o ang kakulangan ng emosyonal na suporta sa iyong pananaw sa buhay at sa mga desisyong ginagawa mo. Minsan, sa iyong kagustuhang panatilihin ang katatagan, nagiging tahimik ka sa tunay mong nararamdaman at hinahayaan ang lungkot na dumaan nang hindi mo ito binibigyang pansin. Huwag mong kalimutan na ang emosyonal na pag-aalaga sa iyong sarili ay kasing halaga ng pagtataguyod sa iyong mga relasyon sa iba. Sa patuloy mong pagpapakita ng lakas para sa iba, tandaan mong may karapatan ka ring maging mahina, magpahinga at humingi ng suporta. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat mag-isa, at hindi ito nangangahulugan ng kahinaan, kundi isang tanda ng iyong kakayahang maging totoo sa iyong sarili at sa iyong pangangailangan. Ngayong araw, pag-isipan kung sino sa iyong buhay ang tunay na nagbibigay ng positibong enerhiya, at sino ang nagdadala ng negatibong impluensya. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong putulin ang koneksyon sa lahat ng hindi mo kasundo, ngunit ito ay isang paalala na may karapatan kang pumili ng mga taong patuloy mong papayagang maging bahagi ng iyong paglalakbay. May mga tao na maaaring nagpapabigat sa iyo, na hindi sumusuporta sa iyong paglago, o kaya naman ay patuloy na nagdadala ng drama at toxicity sa iyong buhay. Isaalang-alang ang dahan-dahang paglilimita ng iyong interaksyon sa mga ganitong klase ng tao, at pagtuon ng iyong enerhiya sa mga taong tunay na nagbibigay ng halaga at inspirasyon sa iyo. Ang pagpili ng tamang taong makakasama mo sa iyong landas ay isa sa pinakamahalagang hakbang patungo sa isang mas masaya at mas mapayapang buhay. Ang iyong enerhiya ay mahalaga at dapat lamang itong ilaan sa mga bagay at taong may tunay na halaga sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang mensahe ng pagpapalaya mula sa mga bagay at relasyong hindi na nagsisilbing positibo sa iyong buhay. Ang pagbibitaw ay maaaring mahirap sa una, lalo na kung matagal mo nang kinagisnan ang isang sitwasyon o relasyon. Ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang bigyan ang iyong sarili ng espasyo para sa mas mabuting koneksyon at mas malalim na kasiyahan. Ikaw ay may likas na kakayahan na maging matatag, ngunit hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong dalhin ang bigat ng mundo sa iyong balikat mag-isa. May mga pagkakataong ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa kakayahang hayaan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyong ikabubuti. Ang proseso ng pagbitaw ay maaaring masakit, ngunit sa huli, ito ay magdudulot ng kaginhawaan at magbibigay daan para sa mga bagong oportunidad na tunay na nag-aambag sa iyong pag-unlad.
Habang nilalakbay mo ang araw na ito, makinig sa iyong puso. Ang iyong intuition ay isang napakalakas na gabay na hindi mo dapat baliwalain. Kung may bumabalik na alaala o damdamin na tila kumakatok sa iyong isip, pagnilayan ito. May mga aral sa iyong nakaraan na maaaring makatulong sa iyo sa kasalukuyan. Marahil ay may isang pangyayari noon na nagbigay sa iyo ng matibay na aral, at ngayon ay panahon na upang gamitin ang kaalamang iyon upang makagawa ng mas maayos na mga desisyon sa kasalukuyan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan mong ang nakaraan ay hindi lamang isang alaala, kundi isang kayamanan ng karunungan na maaari mong gamitin upang mas mapabuti ang iyong hinaharap. Magtiwala sa proseso ng iyong paglalakbay at hayaang ang iyong puso ang gumabay sa iyo sa tamang direksyon. Ngayong araw, ang kulay na magdadala sa iyo ng swerte ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasariwaan, paglago, at kasaganahan. Maaari mong isuot ang kulay na ito o gamitin ito sa iyong paligid upang mapalakas ang iyong enerhiya at mabigyan ng linaw ang iyong mga plano at intensyon. Ang berdeng kulay ay sumasalamin sa balanse at pagpapayabong, dalawang aspeto na mahalaga sa iyong kasalukuyang yugto ng buhay. Kung nais mong palakasin ang iyong kumpiyansa at linawin ang iyong direksyon, subukang palibutan ang iyong sarili ng kulay na ito upang maipaalala sa iyo ang kahalagahan ng patuloy na paglago at positibong pagbabago. Ang iyong maswerteng mga numero ay 2, 11, 20, 38 at 56. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng katatagan, tagumpay, at malinaw na direksyon sa buhay. Kung ikaw ay may mahahalagang desisyon na kailangang gawin, maaaring gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon o tanda ng gabay mula sa universo. Ang bawat numero ay may kanya-kanyang dalang mensahe. Ang 2 ay sumisimbolo ng balanse at koneksyon, ang 11 ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggising, ang 20 ay tungkol sa pasensya at pagpaplano, habang ang 38 at 56 ay may kinalaman sa kasaganaan at personal na tagumpay. Para sa iyong maswerteng gawain ngayong araw, subukang magsulat ng iyong mga saloobin at layunin sa buhay. Ang pagtatala ng iyong nararamdaman ay makakatulong upang mas maunawaan mo ang iyong emosyon at magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Maaari mo ring subukang makipag-usap sa isang malapit na kaibigan o kapamilya na tunay na nakakaunawa sa iyo. Ang simpleng pakikipagkwentuhan ay maaaring makapagbigay ng aliw at makatulong sa pagproseso ng iyong damdamin. Ang masusing pagninilay at pagbibigay pansin sa iyong emosyon ay maaaring maging susi sa mas maayos at mas makabuluhang buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ikaw ay isang taong may malalim na kakayahang magmahal at mag-alaga, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Ang pagiging matapat at matatag ay hindi nangangahulugang kailangan mong tiisin ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong pag-unlad. Ang tunay na lakas ay hindi lamang makikita sa iyong kakayahang manatili sa isang sitwasyon, kundi sa iyong tapang na lumayo sa mga bagay na hindi na nagpapabuti sa iyong buhay. Hayaan mong ang araw na ito ay maging isang paalala na ikaw ay may kapangyarihang piliin ang direksyon ng iyong buhay. Ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran, at nasa iyong mga kamay kung paano mo gagamitin ang iyong lakas at determinasyon upang lumikha ng mas magandang hinaharap. Magtiwala sa iyong sarili, pakinggan ang iyong puso, at huwag matakot na yakapin ang pagbabagong maaaring magdala ng mas matibay na kasiyahan at kapanatagan sa iyong buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Marso 2025. Sa araw na ito, ang hangin sa iyong paligid ay tila puno ng halo-halong emosyon, isang pagsasama ng sigla at pag-aalinlangan, ng kasabikan at kalituhan. Maaari mong maramdaman ang kakaibang enerhiya na tila nag-aanyaya sa iyo na huminto saglit at pag-isipan ang kasalukuyang direksyon ng iyong buhay.
Bilang isang Gemini, ikaw ay kilala sa iyong matalas na isipan, likas na talino, at kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Mayroon kang likas na husay sa pag-navigate ng iba't ibang aspeto ng iyong buhay ng sabay-sabay, ngunit sa kabila ng iyong kasanayang ito, maaaring may mga pagkakataong nararamdaman mong parang naliligaw ka, o hindi sigurado kung ano talaga ang dapat mong unahin. Sa araw na ito, bagamat pinamumunuan ka ng planetang Mercury na siyang nag-aambag sa iyong mabilis na pag-isip at mahusay na pakikisalamuha, kailangan mong bantayan ang iyong damdamin at kung paano ito nakakaapekto sa iyong mental na kalinawan. Minsan, ang bilis ng iyong utak ay nagiging hadlang sa iyong kakayahang mag-focus at tunay na maunawaan ang lalim ng iyong nararamdaman. Sa dami ng ideyang pumapasok sa iyong isipan at sa bilis ng iyong galaw, maaaring hindi mo namamalayan na may mahahalagang bagay ka nang hindi nabibigyang pansin. Ito ay maaaring nasa anyo ng isang relasyon na nangangailangan ng iyong atensyon, isang oportunidad na matagal mo nang nais subukan, ngunit hindi mo pinapansin, o isang panloob na damdamin na matagal mo nang ibinabaon sa limot. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang bumagal, huminga ng malalim, at bigyan ng oras ang iyong sarili upang tunay na maramdaman at maunawaan ang mga bagay na nasa iyong harapan. Hindi mo kailangang laging magmadali o patuloy na humanap ng bagong bagay na gagawin. Minsan, ang tunay na kasagutan ay matatagpuan sa katahimikan at malalim na pagninilay. May kagandahan sa pagiging present sa kasalukuyan, sa pagtanggap ng bawat sandali, at sa pagbibigay ng sapat na pansin sa mga detalyeng madalas mong ipinagwawalang bahala. Ngayong araw, ikaw ay inanyayahan na magpakawala ng isang bagay na matagal mo nang nakasanayan, ngunit maaaring hindi na nakakatulong sa iyong paglago. Ang pagbabago ay hindi palaging madali, lalo na kung matagal mo nang hinayaang manatili ang isang sitwasyon sa iyong buhay. Maaring ito ay isang lumang gawi na hindi mo na napapansin, ngunit unti-unting humahadlang sa iyong pag-usad, o maaaring isang maling paniniwala tungkol sa iyong sarili na matagal mo nang pinaniniwalaan at nagiging hadlang sa iyong potensyal. Hindi rin malayong ito ay may kinalaman sa isang sitwasyon o relasyon na matagal mo nang kinakapitan sa kabila ng kawalan nito ng positibong epekto sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong magtiwala na anumang bibitawan mo ngayon ay magbibigay daan sa mas magagandang bagay na darating sa iyong landas. Ito ay hindi isang pagkawala, kundi isang pagpapalaya, isang pagbibigay laya sa iyong sarili upang magkaroon ng puwang para sa bago at mas makabuluhang mga karanasan. Dahil ang buwan ay nasa Cancer, ang mga tema ng seguridad at kaginhawaan ay lalong nagiging matingkad sa araw na ito. Maaari mong maramdaman ang mas malalim na pangangailangang magkaroon ng matibay na pundasyon sa iyong buhay, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa iyong emosyon at espiritual na kalagayan. Ang isang Gemini ay natural na palakaibigan, mahilig sa interaksyon, at palaging naghahanap ng bagong kaalaman, ngunit ngayong araw, maaari mong mapansin ang pangangailangan na tumigil saglit at suriin ang kalidad ng iyong mga koneksyon. Sino sa iyong buhay ang tunay na nagbibigay ng positibong enerhiya? Sino ang nagpaparamdam sa iyo ng pagiging ligtas at nauunawaan? Ang tunay na seguridad ay hindi lamang matatagpuan sa mga panlabas na bagay tulad ng pera, trabaho, o materyal na ari-arian, kundi sa loob ng iyong sarili, sa iyong kakayahang bumuo ng panloob na lakas at kumpiyansa. Kapag natutunan mong buuin ang panloob na katatagan, ikaw ay natural na makakahatak ng mga taong may parehong positibong enerhiya sa iyong buhay, at magbubukas ito ng pinto sa mas makabuluhang koneksyon. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayong araw, bigyang pansin ang iyong panloob na usapan, ang boses sa iyong isipan na madalas mong hindi napapansin. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Puno ba ito ng pag-aalinlangan at takot, o ito ba ay nagtuturo sa iyo ng landas ng kumpiyansa at pananampalataya sa iyong sarili? Ang iyong mga iniisip ay may kapangyarihang hubugin ang iyong pananaw sa buhay, kaya siguraduhin mong ito ay nakatuon sa linaw, positibong direksyon, at pagtanggap sa iyong kakayahan.
Kung may mga alalahanin o pagdududa kang nararamdaman, huwag hayaang lamunin ka ng mga ito. Sa halip, gamitin ang enerhiya ng araw na ito upang unawain ang iyong sarili ng mas malalim at magkaroon ng pananaw na magdadala sa iyo patungo sa tamang landas. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ngayong araw ay dilaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng liwanag, kasiyahan, at katalinuhan, mga bagay na likas sa isang Gemini. Sa tuwing ikaw ay may kailangang gawing mahalagang desisyon, maaari mong gamitin ang kulay na ito upang mapalakas ang iyong kumpiyansa at positibong enerhiya. Maaari mo itong isuot bilang bahagi ng iyong kasuotan, gamitin bilang dekorasyon sa iyong espasyo, o kahit sa pamamagitan ng maliliit na simbolikong paraan tulad ng paghawak sa isang bagay na may kulay dilaw upang ipaalala sa iyong sarili ang liwanag at kalinawan ng iyong isipan. Ang iyong maswerteng mga numero ay 3, 9, 16, 24, at 42. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng komunikasyon, malinaw na pag-isip, at kakayahang umangkop sa pagbabago. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mga desisyon o bilang gabay sa mga susunod mong hakbang sa buhay. Kung ikaw ay naghahanap ng kasagutan sa isang katanungan, obserbahan kung lumilitaw ang mga numerong ito sa iyong paligid bilang tanda ng universo na ikaw ay nasa tamang landas. Para sa iyong maswerteng gawain ngayong araw, subukang gumugol ng oras sa pagsusulat ng iyong mga saloobin o pakikipag-usap sa isang taong malapit sa iyo. Ang pagsasabi ng iyong nasa isip ay makakatulong upang maunawaan mo ang iyong sarili ng mas mabuti. Maaari mo ring subukang magbasa ng isang aklat na nagbibigay inspirasyon o makinig sa musika na nagpapakalma ng iyong isipan. Ang pagninilay ay isa ring magandang paraan upang makahanap ng kaliwanagan sa anumang bagay na bumabagabag sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, ang pinakamahalagang gawin ay yakapin ang iyong tunay na sarili at panindigan ang iyong sariling landas, anuman ang sabihin ng iba. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na ikaw ay isang individual na may likas na kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ang iyong talino, kasanayan sa komunikasyon, at pagiging bukas sa pagbabago ay ilan sa iyong pinakamalalakas na katangian. Ngunit tandaan din na hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng tanong sa isang iglap, o ayusin ang lahat ng bagay sa isang araw. Ang pag-unlad ay isang proseso, at may tamang oras para sa lahat. Magtiwala sa proseso at hayaan mong ang bawat karanasan ay maging bahagi ng iyong paglalakbay. Ngayong araw, hayaang ang iyong puso at isipan ay maging bukas sa anumang mensahe na nais iparating sa iyo ng universo. Magtiwala sa iyong intuwisyon, pakinggan ang iyong damdamin, at yakapin ang pagbabagong maaaring magdala sa iyo sa isang mas maliwanag at mas masayang hinaharap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Marso 2025. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang isang banayad na pagbabago sa iyong kalooban, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila may bagong enerhiya na bumabalot sa iyong pagkatao. Hindi ito isang matinding pagbabagong agad mong mapapansin, kundi isang marahang pagdaloy ng enerhiya na parang isang alon sa dagat, unti-unti, ngunit may malalim na epekto sa iyong isipan at damdamin. Maaari itong magsimula bilang isang simpleng pakiramdam ng pagninilay, isang sandali ng pagtatanong sa iyong sarili kung nasa tamang landas ka, o isang biglaang pagnanais na huminto at pagmasdan ang mga bagay sa iyong paligid. Sa puntong ito ng iyong paglalakbay, mayroong isang mahalagang pagbabagong nagaganap sa loob mo, isang uri ng pagsilang ng bagong kamalayan o mas malalim na pangunawa sa iyong sarili, at sa mundo sa iyong paligid. Dahil ang buwan ay bumibisita sa iyong tanda, mas lalong lumalakas ang iyong likas na pagiging sensitibo at konektado sa iyong damdamin. Maaari mong maramdaman ang mas malalim na pag-unawa sa kung paano mo tinatanggap at tinutugunan ang mga sitwasyon sa iyong buhay.
Ang mga bagay na dati mong ipinagwawalang bahala, ay maaaring biglang magkaroon ng mas malaking kahulugan, at ang mga emosyon na dati mong hindi binibigyang pansin, ay maaaring lumutang sa ibabaw ng iyong kamalayan. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang tunay na yakapin ang iyong natatanging kakayahan bilang isang Cancer, isang taong may pusong puno ng pagmamahal, isang taong handang magbigay ng suporta at init sa mga mahal sa buhay, at isang taong may likas na kakayahang magdulot ng kaginhawaan sa iba. Ngayong araw, ang iyong emosyon ay maaaring mas lalong lumalim. Ang mga simpleng pakiramdam ay maaaring lumakas, at ang mga hindi mo pinapansin noon, ay maaaring hindi mo na maikaila ngayon. Maaari mong maramdaman ang mas matinding koneksyon sa mga taong malapit sa iyo, maging sa iyong pamilya, mga kaibigan, o espesyal na tao sa iyong buhay. Ito ay isang pagkakataon upang mas lalo mong pahalagahan ang mga ugnayan na bumubuo sa iyong mundo, ang mga koneksyong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas upang ipagpatuloy ang iyong landas. Hindi mo kailangang hanapin ang pagmamahal o suporta sa malalayong lugar, madalas, ito ay nasa harapan mo na, nasa mga taong patuloy na nananatili sa iyong tabi sa kabila ng lahat. Yakapin ang katotohanang ang iyong damdamin ay hindi kahinaan, kundi isang malakas na instrumento upang mas lalo mong maunawaan ang iyong sarili at ang iba. Sa gitna ng iyong araw, maaaring mapansin mo ang ilang saglit ng kawalang interes o pagkabagot, isang tila hindi maipaliwanag na pakiramdam na parang may kulang o may bumabagabag sa iyo. Maaaring maramdaman mo ito habang ginagawa ang iyong pang-araw-araw na gawain, habang nakatingin sa malayo, o habang nag-iisa sa isang tahimik na sulok. Minsan, ito ay dumadating bilang isang biglaang pangungulila, isang pakiramdam na parang may hinahanap ka, ngunit hindi mo alam kung ano. Sa halip na baliwalain ito, subukang pag-isipan kung saan ito nagmumula. Tanungin ang iyong sarili, ano ang nagpaparamdam sa akin ng ganito? May bagay bang hindi ko hinaharap? May pangangailangan bang hindi ko natutugunan? Minsan, ang ganitong mga sandali ay paalala lamang na kailangan mong bumalik sa iyong sarili, at bigyan ng oras ang iyong mga pangangailangan. Hindi sa lahat ng oras ay kailangang abala ka, o may ginagawa kang makabuluhan, upang maramdaman mong may halaga ka. Ang pagkilala sa mga damdaming ito ay maaaring maging susi sa isang bagong antas ng kaliwanagan at panibagong sigla sa buhay. Ngayong araw ay isang paglalakbay patungo sa mas malalim na kamalayan. Hindi ito isang araw ng mabilisang aksyon o agarang pagbabago, kundi isang yugto ng tahimik na pagmumuni-muni, isang oras ng pagtanggap sa mga bagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ito ay isang pagkakataon upang yakapin ang mga pagbabagong kailangang gawin sa iyong buhay. Maaari itong mga hulugan ng simpleng desisyon, tulad ng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain, o maaaring isang mas malaking hakbang patungo sa bagong direksyon. Ano man ito, tandaan na ikaw ay may kakayahang kontrolin ang iyong sariling kapalaran. Walang ibang makakapagsabi sa iyo kung ano ang tama kundi ang sarili mong puso at intuisyon. Ang araw na ito ay isang paalala na hindi ka kailangang manatili sa parehong estado magpakailanman. Lahat ng bagay ay may pagbabago, at ang pagbabago ay isang hindi maiiwasang bahagi ng ating pag-unlad. Upang mapanatili ang balanse sa iyong emosyon, subukang maglaan ng oras para sa mga gawain na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Ang paggawa ng mga bagay na nagpaparamdam sa iyo ng seguridad at kasiyahan, tulad ng pagluluto ng masarap na pagkain o pag-aalaga ng halaman, ay makakatulong upang mapanatili ang iyong pakiramdam ng koneksyon sa iyong sarili. Ang simpleng gawain tulad ng paghahanda ng isang mainit na tasa ng tsaa o pag-upo sa tahimik na sulok ng iyong tahanan ay maaaring magdala ng di inaasahang ligaya. Minsan, ang kasiyahan ay hindi matatagpuan sa malalaking bagay kundi sa maliliit at simpleng sandali ng buhay. Ang isang tahimik na lakad sa labas, ang pagdama ng hangin sa iyong balat,
o ang panonood ng paglubog ng araw ay maaaring makapagbigay sa iyo ng kapayapaan na hindi mo natatagpuan sa abala mong araw. Sa pagtatapos ng araw, maaaring maramdaman mo ang mas malakas na koneksyon sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang enerhiya ng buwan ay magdadala sa iyo ng mas malinaw na pangunawa sa iyong emosyon at mas matibay na tiwala sa iyong intuisyon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pakinggan ang tinig ng iyong puso at bigyang halaga ang mga damdaming matagal mo nang itinatabi. Huwag mong takasan ang iyong damdamin, yakapin ito, unawain ito, at gamitin ito bilang gabay sa iyong susunod na hakbang. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ngayong araw ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, katiwasayan, at espiritual na lalim. Hindi lamang ito isang kulay, kundi isang enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng lakas at kalmado. Kung nais mong maramdaman ang positibong enerhiya sa buong araw, subukan mong magsuot ng damit na may kulay asul o gamitin ito sa iyong paligid. Ang kulay na ito ay makakatulong upang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse at kalmado sa gitna ng anumang pagsubok. Ang iyong maswerteng mga numero ay 2, 8, 17, 25, at 36. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng kasiglahan, proteksyon, at emosyonal na kapanatagan. Kung ikaw ay may gagawing desisyon, maaaring gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon upang matiyak na ikaw ay nasa tamang direksyon. Para sa iyong maswerteng gawain ngayong araw, subukan mong maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa isang mahal mo sa buhay. Ang ganitong gawain ay makakatulong upang mapanatili ang positibong pananaw at mas lalo mong mapansin ang kagandahan ng buhay. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na ang iyong emosyon ay hindi hadlang kundi isang biyaya. Ang iyong kakayahang makaramdam ng malalim at tunay na koneksyon sa iba ay isang pambihirang regalo. Yakapin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang mas lalo mong ipahayag ang iyong sarili, upang mas lalo mong ipakita sa mundo ang iyong tunay na liwanag. Ikaw ay isang taong may pusong puno ng pagmamahal at malasakit, at ito ay isang bagay na hindi mo kailangang itago. Sa araw na ito, hayaang ang iyong puso ay gabayan ka. Magtiwala sa iyong sarili, sa iyong emosyon, at sa landas na tinatahak mo. Ano man ang dumating sa iyong buhay, tandaan na ikaw ay malakas, matatag, at puno ng pag-asa. Yakapin ang bawat sandali, at hayaan mong ang iyong liwanag ay patuloy na magningning ng mas maliwanag kaysa dati. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Marso 2025. Sa araw na ito, hayaan mong yakapin ang masigla at malayang espiritu na likas na nananahan sa iyong pagkatao. Bilang isang Leo, ikaw ay ipinanganak na may lakas at tapang na hindi matitinag, isang taong puno ng sigla at determinasyon. Ang enerhiya mo ngayon ay tila nag-aapoy, handang ipahayag ang iyong pagnanasa at masigasig na isakatuparan ang iyong mga pangarap. Subalit, sa gitna ng iyong alab, marahil ay may bahagyang kirot o panghihinayang na bumabalot sa iyong damdamin, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kakulangan o pangungulila. Maaari mong maramdaman ang isang pag-aalinlangan, isang panandaliang sandali ng pagsisiyasat sa sarili kung tama ba ang iyong tinatahak na landas. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga emosyon ng pagkabigo. Sa halip, gamitin ito bilang gabay upang mas lalong maunawaan ang iyong sarili, upang mas mapalalim ang iyong pangarap, at upang mas lumakas ang iyong loob sa pagharap sa kinabukasan. Sa bawat pagdududa, may natatagong sagot na naghihintay lamang na tuklasin mo. Ngayong araw, may kakaibang sigla na dumadaloy sa iyong buong pagkatao. Mararamdaman mo ang matinding pagnanais na kumilos, magpahayag, at ipakita sa mundo ang tunay mong kakayahan. Maaari mong maramdaman ang matinding pagnanasa na abutin ang iyong mga pangarap,
Ngunit kasabay nito ay maaaring may mga pag-aalinlangan din na bumabalot sa iyong isip. Minsan, may mga panloob na hadlang na pumipigil sa iyo, mga takot na hindi mo paganap na napagtatagumpayan, mga tanong na hindi pa nasasagot, at mga desisyong hindi mo pa nagagawa. Ito ay isang magandang pagkakataon upang suriin ang iyong mga iniisip at damdamin. Ano ang humahadlang sa iyo upang tuluyan mong maabot ang iyong layunin? Mayroon ka bang mga takot na kailangang harapin? Yakapin ang iyong pagdadalawang isip, ngunit huwag hayaang pigilan ka nito sa pag-abot sa iyong potensyal. Ang tunay na katapangan ay hindi lamang makikita sa pagsulong ng walang takot, kundi sa kakayahang lumaban, kahit na may pangamba. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong pagtuunan ang iyong mga pangarap at ambisyon. Hindi lamang ito isang araw ng pangarap kundi isang araw ng pagkilos. Kung mayroon kang matagal ng pangarap na nais mong isakatuparan, ngayon ang tamang oras upang simulan ito. Huwag mong hayaang manatili lamang ito sa iyong isipan. Gumawa ng hakbang, kahit maliit lamang, upang mas mapalapit ka sa iyong nais na makamit. Tandaan mo na ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa isang desisyon, ang desisyong huwag sumuko, ang desisyong ipaglaban ang iyong nais, at ang desisyong maniwala sa iyong sarili. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta ng iyong mga pagsisikap, ngunit bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang paglapit sa tagumpay. Sa bawat pawis at pagod, may bunga itong hatid na darating sa tamang panahon. Sa ilalim ng enerhiya ng buwan, maaaring mas lalo mong maramdaman ang pangangailangan na kumonekta sa iyong tahanan at sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa kabila ng iyong pagiging malaya at matapang, ikaw ay isang taong may malalim na pangangailangan para sa pagmamahal at suporta ng mga nasa paligid mo. Ang tahanan ay hindi lamang isang pisikal na lugar, kundi isang espasyo kung saan mo mararamdaman ang tunay na kapanatagan. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang tawag ng iyong puso na bumalik sa iyong ugat, upang alalahanin ang mga taong laging nandyan para sa iyo. Ipagkaloob mo sa iyong sarili ang oras upang mapalibutan ng mga bagay at tao na nagpaparamdam sa iyo ng kasiguraduhan at pagmamahal. Ang simpleng pag-uusap sa isang kaibigan o isang yakap mula sa isang mahal sa buhay ay maaaring magbigay sa iyo ng muling sigla upang harapin ang mundo ng may panibagong pananaw. Minsan, ang ating pagnanais na magtagumpay ay nagiging sanhi ng labis na pagkapagod at pagkawala ng direksyon. Ang araw na ito ay paalala na balansihin ang iyong enerhiya. Hindi mo kailangang laging nasa harapan, hindi mo kailangang palaging lumaban ng mag-isa. May mga taong handang sumuporta sa iyo, may mga taong nais makita kang magtagumpay. Hayaan mong ang kanilang pagmamahal at pag-aruga ay magsilbing sandigan mo habang tinatahak mo ang landas ng iyong pangarap. Sa bawat laban, hindi mo kailangang maging mag-isa. Ang pagtanggap ng tulong at pagmamahal mula sa iba ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng tunay na lakas. Ang kulay na magdadala sa iyo ng swerte ngayong araw ay ginto. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa iyong likas na karilagan, tapang, at kasikatan. Kung nais mong maramdaman ang sigla at lakas ng araw na ito, subukan mong magsuot ng damit na may bahid ng ginto o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong kapaligiran. Ang enerhiya ng ginto ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang ningning nito ay magbibigay liwanag sa iyong landas at magpapaalala sa iyo ng iyong tunay na halaga. Ang iyong maswerteng mga numero ay 3, 9, 12, 21, at 47. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte at kasiglahan sa iyong araw. Maaari mo itong gamitin bilang gabay sa iyong mga desisyon o gawing inspirasyon sa iyong mga gawain. Ang mga numerong ito ay sumasalamin sa enerhiya ng pagpapalawak, sigla, at katatagan, na maaaring magbigay sa iyo ng lakas ng loob sa pagharap sa anumang hamon na darating. Para sa iyong maswerteng gawain ngayong araw, subukan mong gumawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong pagiging malikhain.
Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsulat, pagguhit, pagsayaw, o kahit simpleng paglikha ng isang bagay mula sa iyong imahinasyon. Ang paggawa ng isang malikhaing gawain ay magbibigay sa iyo ng kaligayahan at kasiyahan sa araw na ito. Ang pagpapahayag ng iyong sarili sa malikhaing paraan ay hindi lamang isang libangan, kundi isang paraan upang mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong tunay na sarili. Yakapin ang bawat sandali ng inspirasyon at hayaang ang iyong likhang sining ay magsilbing patunay ng iyong lakas, talento, at walang hanggang pagnanais na umunlad. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin mo na ikaw ay isinilang upang magningning. Ikaw ay isang liwanag sa mundong ito, isang inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag mong hayaang ang anumang pag-aalinlangan o pangamba ay pigilan kang ipakita ang iyong tunay na potensyal. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong tapang, upang ipahayag ang iyong sarili, at upang ipagmalaki kung sino ka. Ikaw ay isang mandirigma ng iyong sariling kapalaran. Ano man ang dumating sa iyong buhay, tandaan mo na ikaw ay malakas, matatag, at puno ng pag-asa. Huwag matakot sa pagbabago, sa halip ay yakapin ito ng buong puso. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa iyong kakayahan. Ang mundo ay naghihintay sa iyong liwanag, hayaan mong ito ay sumiklab ng mas maliwanag kaysa kailanman. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Marso 2025. Sa araw na ito, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang yakapin ang iyong likas na mahiwagang karisma, ang uri ng enerhiya na hindi mo palaging napapansin ngunit palaging nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Ang iyong personalidad ay may hindi maitatangging pang-akit na nagdadala ng ginhawa at inspirasyon sa iba. Ngayong araw, mas lalo pa itong magniningning habang tinatahak mo ang pabago-bagong daloy ng iyong emosyon at damdamin. Huwag kang matakot sa mga pagbabago sa iyong kalooban. Ito ay isang paalala na ikaw ay isang taong malalim mag-isip, isang taong may kakayahang intindihin ang mga masiselang aspeto ng buhay. Yakapin mo ang lahat ng damdaming dumadaloy sa iyong puso, sapagkat ang mga ito ay nagsisilbing gabay sa iyong personal na paglago. Kung may mga tanong kang matagal nang bumabagabag sa iyo, ito na marahil ang tamang oras upang pakinggan ang iyong sariling tinig at hanapin ang mga sagot mula sa loob mo. Sa ilalim ng impluwensya ng buwan, ang iyong emosyon ay maaaring mas lalong tumindi, na maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon sa mga taong malapit sa iyo. Ang iyong kakayahang makinig at umunawa ay mas lalong magiging kapansin-pansin, kaya't gamitin mo ito upang mas palakasin ang iyong ugnayan sa iba. Marahil ay may mga taong lalapit sa iyo upang humingi ng payo o simpleng makahanap ng kapanatagan sa iyong presensya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong likas na kakayahang magbigay ng suporta at pangunawa. Gayunpaman, sa pagbibigay mo ng iyong enerhiya sa iba, huwag mong kalimutan ang sarili mong pangangailangan. Mahalaga rin na ikaw mismo ay makatanggap ng pagmamahal, pag-aaruga, at kapanatagan. Sa bawat sandaling ibinibigay mo ang iyong lakas para sa iba, tandaan na mahalaga rin ang muling pagbuo ng iyong sariling sigla. Bigyan mo ng oras ang sarili mong pagpapahinga, at huwag mahiyang humingi ng suporta kung kinakailangan. Kung minsan, sa dami ng ating ginagawa at iniisip, hindi natin namamalayan na tayo mismo ay naliligaw ng landas. Ngayong araw, bigyan mo ng pansin ang mga bagay na matagal mo nang hindi nabibigyang atensyon. Ano ang mga kaisipang patuloy na bumabagabag sa iyo? Mayroon bang mga hindi natapos na gawain o hindi nabigyan ng hustisyang damdamin? Sa halip na hayaan silang manatili sa iyong isipan bilang mga alalahanin, gamitin mo ang araw na ito upang harapin sila ng may kapanatagan at determinasyon. Ang kalinawan ng isip ay makakamit lamang kung pipiliin mong palayain ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong loob.
Ang pagsasara ng mga lumang sugat at pagbibigay linaw sa mga hindi natapos na usapin ay magdadala sa iyo ng mas magaan na pakiramdam. Ang paggawa ng desisyon upang magpatuloy ay isang regalo mo sa iyong sarili, isang hakbang patungo sa panibagong yugto ng iyong buhay na puno ng pag-asa. Huwag mo ring kalimutang maging mabait sa iyong sarili. Napakadali para sa iyo na magbigay ng pag-unawa sa iba. Ngunit minsan ay napakahirap mong gawin ito para sa sarili mo. Ngayong araw, subukang maging mas mahinahon at mas mapagpasensya sa iyong sarili. Hindi mo kailangang maging perpekto sa lahat ng oras. Ang bawat pagkakamali, bawat pagkukulang, at bawat pagsubok ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas matatag at mas masayang buhay. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang iyong mga pagkukulang, ituon mo ang iyong pansin sa mga bagay na nagawa mo ng mabuti. Alalahanin mo ang lahat ng tagumpay, maliit man o malaki, na iyong nakamit sa kabila ng mga pagsubok. Ang iyong progreso ay hindi kailangang mabilis, ang mahalaga ay patuloy kang kumikilos at hindi sumusuko sa kabila ng mga hamon. Dahil sa matinding emosyon na maaaring maramdaman ngayon, maaaring magkaroon ng pagkakataong mag-react ka ng labis sa mga sitwasyon o sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung may mga taong tila hindi nakakaintindi sa iyo o may mga pangyayari na hindi ayon sa iyong inaasahan, subukan mong huminga ng malalim at pag-isipan muna ang iyong tugon. Ang pagiging mapanuri sa iyong emosyon at reaksyon ay makakatulong upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa iyong paligid. Tandaan na hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban. Minsan, ang pinakamatalinong gawin ay ang piliin kung saan mo ilalaan ang iyong enerhiya. Ang katahimikan at pag-iwas sa hindi kinakailangang alitan ay maaaring maging daan sa mas maayos at mas positibong ugnayan. Ngayon ay isang araw ng biyaya, kaya hayaang dumaloy ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Yakapin mo ang pagkakataong ito upang palakasin ang iyong pasensya at pangunawa, hindi lamang para sa iba, kundi lalo na para sa iyong sarili. Ang buhay ay hindi laging perpekto, ngunit kung matutunan mong tanggapin ang mga pagbabago at gamitin ang mga ito bilang daan patungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at pagmamahal, mas lalo kang lalago bilang isang tao. Ang bawat pagsubok ay may dalang aral, at sa halip na tingnan ito bilang hadlang, gamitin ito bilang hagdan patungo sa mas mataas na antas ng iyong pagkatao. Para sa iyong maswerteng kulay ngayong araw, ang kulay berde ang magdadala sa iyo ng balanse, kapayapaan, at kasaganahan. Ang berde ay sumisimbolo sa paglago at kaginhawaan, kaya mainam kung isusuot mo ito o gagamitin sa iyong kapaligiran. Makakatulong ito upang mas lalo mong maramdaman ang kapanatagan at sigla sa araw na ito. Maaari mo itong makita sa anyo ng mga halaman sa paligid mo, sa kulay ng damit na iyong isusuot, o kahit sa mga bagay na nagpapakalma sa iyong isip. Ang simpleng pagkakaroon ng berde sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong sigla at inspirasyon upang harapin ang araw ng may positibong pananaw. Ang iyong maswerteng mga numero ay 2, 5, 11, 20, at 36. Ang mga numerong ito ay maaaring maging inspirasyon sa iyo habang tinatahak mo ang iyong araw. Maaari mo silang gamitin bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon o simpleng bilang pampalakas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Isaisip ang mga numerong ito bilang simbolo ng direksyon at patnubay sa iyong buhay, na maaaring magdala sa iyo ng mas maraming oportunidad at positibong enerhiya. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng gawain tulad ng pagmumuni-muni, pagsusulat sa iyong journal, pakikinig sa musika na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan, o kahit isang maikling lakad sa isang tahimik na lugar. Ang paggawa ng isang bagay para sa iyong sarili ay hindi isang luho, kundi isang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang iyong emosyonal at mental na kalusugan.
Ang pagpapahalaga sa sarili ay isang anyo ng pagmamahal, kaya huwag kang mahiyang ilaan ang oras para dito. Sa pagtatapos ng araw, madarama mo ang mas malalim na pagpapahalaga sa iyong sarili, at sa buhay na iyong tinatahak. Marahil ay may mga pagsubok kang hinarap, ngunit tandaan na ang bawat hamon ay nagdadala ng pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. Yakapin mo ang iyong pagiging komplikado, ang iyong mga kahinaan at kalakasan, ang iyong mga tagumpay at pagkakamali. Lahat ng ito ay bahagi ng kung sino ka, at lahat ng ito ay mahalaga sa iyong paglalakbay patungo sa mas makabuluhang buhay. Ikaw ay isang taong may malalim na pangunawa, isang taong may kakayahang yakapin ang pagbabago ng may dignidad at tapang. Huwag mong hayaan ang maliliit na sagabal na pumigil sa iyong pag-usad. Magpatuloy ka, magtiwala sa iyong sarili, at alalahanin na ang pinakamahalagang relasyon na kailanman ay iyong mapapalakas, ay ang relasyon mo sa iyong sarili. Pagyamanin mo ito, alagaan mo ito, at hayaang ito ang maging pundasyon ng iyong pag-angat sa buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Marso 2025. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng paghahangad ng balanse sa iyong buhay. Bilang isang Libra, likas sa iyo ang pagnanais na magkaroon ng pagkakasundo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, at maging sa iyong panloob na mundo. Subalit, may mga pagkakataon kung kailan ang pagtatamo ng balansing ito ay tila isang mahirap at walang katapusang pagsasayaw sa pagitan ng dalawang magkasalungat na puwersa. Minsan, maaaring mapagod ka sa patuloy na pagsisikap na gawing maayos at pantay ang lahat. Maaring maramdaman mong tila hindi sapat ang iyong ginagawa, na anuman ang iyong pagsisikap ay may isang bahagi pa rin ng iyong buhay na tila kulang o hindi perpekto. Subalit, ngayong araw, paalalahanan mo ang iyong sarili na hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Ang buhay ay hindi palaging magiging perpekto, at hindi mo kailangang hanapin ang perpektong balanse sa lahat ng oras. Ang tunay na pagkakatugma ay nagmumula sa kakayahang tanggapin ang mga pagbabago at ang kakayahang sumabay sa agos ng buhay ng may tiwala at kapanatagan. Sa ilalim ng impluwensya ng buwan, mas magiging malakas ang iyong pakiramdam ng koneksyon at pag-aruga. Mas lalong lalalim ang iyong pangunawa sa damdamin ng iba, at mas madali mong mararamdaman kung sino ang nangangailangan ng iyong oras at atensyon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang palakasin ang iyong relasyon sa mga taong tunay na nakakaunawa sa iyo. Sa madalas mong pagnanais na mapaligaya ang iba, minsan ay nakakalimutan mong bigyang pansin ang iyong sariling pangangailangan. Ngayong araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang makipag-usap sa isang taong tunay na nakakaintindi sa iyo, isang kaibigan, isang mahal sa buhay, o isang tagapayo na makakatulong sa iyong pagbuo ng mas malinaw na pananaw sa iyong buhay. Ang makipag-usap ng bukas ang loob at walang alinlangan ay makakatulong sa iyo upang maibsan ang anumang bigat na maaaring dinadala mo sa iyong puso. Ang simpleng paglabas ng saloobin ay maaaring magbigay ng matinding ginhawa at maaaring magbukas ng pinto sa mas malalim na koneksyon sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Habang dumadaloy ang araw, maaaring may mga tukso o pangyayaring magpapahina ng iyong loob o magbibigay sa iyo ng pag-aalinlangan. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring magdala ng mga salungat na damdamin, ang pagnanais na manatili sa kalmado at tahimik na estado kumpara sa tukso ng pagiging pabigla-bigla o pagkuha ng mabilisang solusyon. Minsan, sa kagustuhan mong mapanatili ang kapayapaan, mas pinipili mong hindi harapin ang mga sitwasyon na maaaring magdulot ng hidwaan. Subalit, ngayong araw, subukan mong bigyan ng puwang ang iyong sarili upang pag-isipan kung alin sa mga bagay na ito ang dapat mong talagang pagtuunan ng pansin. Sa halip na labanan ang mga damdaming ito,
tanggapin mo sila bilang bahagi ng iyong karanasan at gamitin sila bilang gabay upang mas maunawaan ang iyong sarili. Kapag natutunan mong kilalanin ang mga tukso at alamin ang kanilang pinagmulan, mas madali mong mapapanatili ang iyong panloob na kapayapaan. Ang pagpapasya kung kailan dapat kumilos at kailan dapat hayaan ang mga bagay na maganap ng natural ay isang mahalagang aral na maaaring magdala sa iyo ng higit na kapanatagan. Mahalagang tandaan na ang universo ay sumusuporta sa iyo sa iyong paglalakbay. Hindi mo kailangang solusyonan ang lahat ng mag-isa, at hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magbigay ng sagot sa lahat ng tanong sa iyong isipan. Ngayon din may mga bagay na dumarating sa tamang panahon, at ang pagtanggap sa natural na daloy ng buhay ay magdadala ng higit na kapanatagan sa iyong puso. Buksan mo ang iyong puso sa mga mensahe ng karunungan na maaaring dumaan sa iyo ngayong araw, sa pamamagitan ng isang simpleng usapan, sa isang inspirasyonal na mensaheng maririnig mo, o kahit sa isang sandaling tahimik na pagninilay. Ang pagiging bukas sa mensahe ng sansinukob ay maaaring magdala ng malalim na kaliwanagan, at maaaring ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap ay nasa paligid mo na, naghihintay lamang na mapansin mo. Para sa iyong maswerteng kulay ngayong araw, ang kulay asul ang magdadala sa iyo ng katahimikan, kaliwanagan ng isip, at espiritual na balanse. Ang asul ay sumisimbolo sa katiwasayan at katatagan, kaya't mainam kung isusuot mo ito o isasama sa iyong kapaligiran sa anumang paraan upang mapanatili ang iyong panloob na kapayapaan. Maaari itong maging sa pamamagitan ng pagsusuot ng asul na kasuotan, paggamit ng asul na dekorasyon sa iyong tahanan o opisina, o kahit simpleng pagmumuni-muni sa ilalim ng bughaw na kalangitan. Anuman ang paraan, ang presensya ng asul ay makakatulong upang maibsan ang anumang pag-aalala at bigyan ka ng mas malinaw na direksyon. Ang iyong maswerteng mga numero ay 3, 7, 11, 22 at 35. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon o bilang tanda ng positibong enerhiya na umiikot sa iyong paligid. Kung nais mong gawing gabay ang mga numerong ito, maaari mo silang gamitin sa iyong mga plano, sa pagpili ng mga petsa, o kahit bilang paalala na ikaw ay nasa tamang landas. Ang mga numero ay may dalang enerhiya, at sa pamamagitan ng kanilang presensya, maaari nilang bigyang lakas ang iyong tiwala sa sarili at kumpiyansa sa hinaharap. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras para sa tahimik na pagmumuni-muni o simpleng oras ng pagpapahinga. Ang isang maikling paglalakad sa isang mapayapang lugar, tulad ng isang parke o tabing dagat, ay makakatulong upang maibsan ang anumang bigat sa iyong damdamin. Ang pakikinig sa musika na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan ay isa ring magandang paraan upang iproseso ang iyong emosyon nang hindi masyadong na-stress. Maaari ka ring sumubok ng pagsulat sa isang journal, pagbasa ng aklat na nagbibigay inspirasyon, o kahit simpleng pag-upo sa isang tahimik na sulok upang maramdaman ang kapayapaan. Ang paggawa ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng aliwalas at kasiyahan ay hindi lamang isang luho kundi isang mahalagang bahagi ng iyong pangangalaga sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, mararamdaman mo ang isang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Marahil ay hindi mo paganap na natagpuan ang kasagutan sa lahat ng iyong iniisip, ngunit tandaan na hindi palaging kailangang may agarang sagot. Minsan, sapat na ang pagtanggap na ikaw ay nasa isang patuloy na proseso ng pagkatuto at paglago. Ikaw ay isang taong may likas na kakayahang makita ang ganda sa mundo at magdala ng kapayapaan sa paligid mo. Huwag mong hayaan ang maliliit na aberya na hadlangan ang iyong paglalakbay patungo sa mas maaliwalas at mas makabuluhang buhay. Magpatuloy ka sa iyong landas ng may tiwala at kapanatagan, at alalahanin mong ang tunay na balanse ay hindi tungkol sa pagiging perpekto kundi sa kakayahang yakapin ang lahat ng bahagi ng iyong sarili, ang iyong lakas at kahinaan, ang iyong tagumpay at pagkakamali, ang iyong mga pangarap at mga aral na natutunan sa bawat araw.
Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Marso 2025. Sa araw na ito, isang malalim at makapangyarihang enerhiya ang dumadaloy sa iyo, Scorpio, habang ang buwan ay sumasalamin sa maamong tanda ng Cancer. Dahil dito, mas magiging matalas ang iyong likas na intuisyon, at mas lalong lalalim ang iyong koneksyon sa iyong emosyon. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang kakayahan, upang basahin hindi lamang ang iyong sariling damdamin kundi pati na rin ang nararamdaman ng mga taong nasa paligid mo. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, maaari mong maramdaman ang pagtaas ng iyong pagiging sensitibo sa enerhiya ng iba. Ang mga emosyon na mararamdaman mo, maging sa iyo o sa iba, ay maaaring maging matindi, kaya mahalagang lapitan ang lahat ng may malasakit at pangunawa. Ito ay isang magandang pagkakataon upang palalimin ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo, ngunit dapat mo ring bantayan ang iyong sarili upang hindi ka malunod sa damdamin ng iba. Hindi mo kailangang akuin ang lahat ng bigat ng mundo, at hindi mo rin kailangang palaging maging sandalan ng iba. Mahalaga rin na bigyan mo ng oras at espasyo ang iyong sarili, upang maramdaman at iproseso ang sarili mong emosyon nang hindi natatabunan ng enerhiya ng iba. Habang ginagalawan mo ang araw na ito, maging maingat sa mga sandali kung saan maaaring bumalot sa iyo ang pagkainis o pagkairita. Ang iyong emosyonal na lalim ay maaaring magdala sa iyo sa mga matitinding reaksyon, lalo na kung may mga bagay na hindi ayon sa iyong kagustuhan. Tandaan na ang negatibong damdamin ay may kakayahang balutin ang iyong pag-iisip at impluwensyahan ang iyong mga kilos. Ang pagiging may kamalayan sa iyong emosyon ay ang unang hakbang upang mapanatili ang kalinawan ng iyong isipan. Sa halip na hayaang manaig ang pagkainis, subukang huminga ng malalim, magmuni-muni, at hayaan ang emosyon na dumaloy nang hindi ka nila nadadala. Hindi mo kailangang pigilan ang iyong nararamdaman, ngunit maaari mong piliin kung paano mo sila ipapahayag sa paraang hindi makakasakit sa iyo o sa iba. Maaari mong tanungin ang iyong sarili kung ang iyong reaksyon ay nakabatay sa kasalukuyang sitwasyon o kung ito ay nag-ugat sa isang nakaraang karanasan na muling lumilitaw sa iyong emosyonal na mundo. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng iyong nararamdaman ay makakatulong upang mas magkaroon ka ng kontrol sa iyong sarili. Ngayong araw ay isang mainam na pagkakataon upang palayain ang iyong sarili mula sa mga enerhiyang hindi na nagsisilbi sa iyong ikabubuti. Napakahalaga na kilalanin ang anumang bagay o tao na nagpapabigat sa iyong kalooban. Mayroon kang likas na kakayahan na harapin ang iyong mga anino, ang mga takot, pagdududa, at masasakit na alaala na maaaring humahadlang sa iyong paglago. Huwag matakot na harapin ang iyong sarili, at ang mga katotohanang maaaring matagal mo nang iniiwasan. Sa halip na patuloy na ipagkait sa iyong sarili ang pagkakataong makalaya, gamitin ang araw na ito bilang isang pinto patungo sa mas magaan at mas malinaw na hinaharap. Maglaan ng sandali upang pagnilayan kung ano ang nagpapabigat sa iyo, at kung paano mo ito maaaring bitawan. Ang isang simpleng ritual tulad ng pagsusulat ng iyong mga saloobin, at pagsusunog ng papel, upang simbolikong ipaalam sa universo ang iyong pagpapalaya, ay makakatulong sa proseso ng iyong pagbabago. Maaari mo ring subukan ang pagmumuni-muni o isang tahimik na paglalakad sa kalikasan, upang maramdaman ang pag-alis ng anumang negatibong enerhiya na bumabalot sa iyo. Ang pagpapalaya ay hindi isang bagay na nangyayari sa isang iglap, ito ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya at bukas na puso. Ang araw na ito ay nag-aalok din ng isang natatanging pagkakataon upang ipamalas ang iyong likas na tapang. Isa ka sa mga pinakamalalakas na tanda ng zodiac, Scorpio, at ang tapang ay bahagi ng iyong pagkatao. Subalit, tandaan na ang tunay na tapang ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng takot. Sa halip, ito ay ang kakayahang kumilos sa kabila ng takot. Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit hindi mo magawang simulan?
Ano ang mga limitasyon na nais mong malampasan? Ngayong araw ay isang perpektong pagkakataon upang itulak ang iyong sarili sa labas ng iyong comfort zone at harapin ang mga bagay na minsan mong inakalang hindi mo kakayanin. Hindi kailangang maging malalaki ang hakbang, kahit maliit na pagsulong ay mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagkilala na kaya mong lampasan ang anumang humahadlang sa iyo. Ang bawat hakbang na ginagawa mo, gaano man ito kaliit, ay isang patunay ng iyong lakas at determinasyon. Ang pagiging sensitibo mo sa damdamin ng iba, ay maaaring maging isang malaking biyaya ngayong araw. Sa halip na makita ito bilang isang pabigat, gamitin mo ito upang mas lumalim ang iyong pangunawa sa mga tao sa paligid mo. Ang pagbibigay ng panahon upang makinig sa isang kaibigan na may pinagdadaanan o ang pagpapahayag ng iyong taos-pusong suporta sa isang mahal sa buhay ay maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon. Ang iyong likas na kakayahang magbigay ng emosyonal na suporta ay isang regalo, kaya't gamitin mo ito upang makatulong sa iba habang pinapalakas mo rin ang iyong sariling koneksyon sa mundo. Ngunit huwag kalimutan ang iyong sarili sa prosesong ito. Ang pagbibigay ng pagmamahal at pag-aaruga ay dapat magsimula muna sa iyo bago mo ito maibahagi sa iba. Bigyan mo rin ng oras ang iyong sarili upang makatanggap ng pagmamahal mula sa iba nang hindi nakakaramdam ng pagkakautang o obligasyon. Para sa iyong maswerteng kulay, ang kulay pula ang magdadala sa iyo ng lakas, determinasyon, at sigasig sa araw na ito. Ang pula ay kumakatawan sa tapang at pagsisimula, kaya't mainam kung magsusuot ka ng kahit anong bagay na may ganitong kulay o gagamitin ito sa iyong paligid bilang isang simbolo ng iyong personal na kapangyarihan. Maaari rin itong magsilbing paalala na ikaw ay isang taong may matibay na loob at hindi madaling matinag sa harap ng pagsubok. Ang iyong maswerteng mga numero ay 2, 8, 16, 23, at 37. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon o bilang tanda ng positibong enerhiya na dumadaloy sa iyo ngayong araw. Kung sakaling makakita ka ng mga numerong ito sa paligid mo, maaaring ito ay isang senyales mula sa universo na ikaw ay nasa tamang landas. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras upang magsulat sa isang journal tungkol sa iyong nararamdaman o gumawa ng isang simpleng ritual ng pagpapalaya upang linisin ang iyong enerhiya. Ang pagbabasa ng isang aklat na nagbibigay inspirasyon o pakikinig sa musika na nagpapalakas ng iyong loob ay maaari ring makatulong upang iproseso ang iyong emosyon ng mas kalmado at mahinahon. Maging bukas sa anumang mensahe ng inspirasyon na maaaring dumaan sa iyo ngayong araw, dahil maaaring ito ang gabay na iyong hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, mararamdaman mo ang isang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa universo. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng kasagutan ngayon, at hindi mo kailangang madaliin ang iyong proseso ng pagbabago. Ang pinakamahalaga ay ang pagkilala mo sa iyong sariling lakas, at ang pagtanggap mo sa iyong sarili ng buo, kasama ang iyong mga kahinaan at kalakasan. Ikaw ay isang makapangyarihang nilalang, Scorpio, at may kakayahan kang baguhin ang iyong buhay sa anumang paraan na iyong nais. Huwag mong hayaan ang mga pagdududa na pigilan ka. Ang araw na ito ay nagpapaalala sa iyo na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Yakapin mo ang iyong paglalakbay at magpatuloy sa landas ng iyong personal na pag-unlad. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Marso 2025. Habang muling umaandar ang orasan, minamahal na Sagittarius, isa na namang bagong araw ang ipinagkakaloob sa iyo ng sansinukob. Ang liwanag ng buwan ngayon ay nagliliwanag sa ilalim ng mapanatag at maamong tanda ng Cancer. Binabalot ang iyong mundo ng isang enerhiya na puno ng pag-aalaga, introspeksyon, at emosyonal na lalim.
Sa kabila ng iyong likas na kasiglahan at pagkagiliw sa kalayaan, ang araw na ito ay nagdadala ng kakaibang enerhiya, isang pagtawag upang pansamantalang huminto, pagnilayan ang iyong kalooban, at bigyang pansin ang mga bagay na madalas mong isinasantabi sa iyong walang humpay na paglalakbay. Maaaring may bahagi sa iyo na magtatanong kung bakit tila may kakaibang damdamin na bumabalot sa iyo ngayon, at ito ay sapagkat hinihikayat kang magbalik tanaw sa iyong damdamin, at mga karanasan na maaaring hindi mo pa lubusang napoproseso. Marahil ay matagal ka nang naglalakbay, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa aspeto ng iyong isipan at damdamin. Ikaw ang klase ng tao na hindi natatakot sumubok ng bago, ngunit gaano mo kadalas binibigyan ng oras ang sarili mong emosyon. Madalas mong hinahanap ang sagot sa labas ng iyong sarili, sa mga bagong karanasan, sa mga hindi mo pa nararating, sa mga taong bago mong nakikilala, ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na bigyang pansin ang iyong panloob na mundo. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Ano ang tunay na nagpapaligaya sa iyo, hindi lamang sa panlabas, kundi sa mas malalim na antas? Ang ganitong uri ng pagmumuni-muni ay maaaring hindi madali para sa iyo, lalo na kung masanay kang lumabas at tuklasin ang mundo sa halip na tahimik na pagmasdan ang iyong sarili. Subalit, ito ang susi upang matuklasan mo ang sagot sa mga tanong na maaaring matagal nang bumabagabag sa iyo. Habang dumadaloy ang enerhiya ng buwan, maaari mong mapansin ang pagtaas ng iyong emosyonal na kamalayan. Maaring may bigla kang maramdamang lungkot, pananabik, o pangungulila na hindi mo lubusang maipaliwanag. Sa halip na labanan ang mga damdaming ito, subukang tanggapin sila ng walang panghuhusga. Ito ang araw upang bigyan mo ng puwang ang iyong sarili, na maramdaman ang lahat ng ito ng malaya. Ang pagiging matapang ay hindi palaging nangangahulugan ng pagsugod sa panganib o paggawa ng malalaking hakbang. Minsan, ang tunay na katapangan ay makikita sa kakayahang huminto, makinig, at kilalanin ang sarili. Ang pagharap sa iyong damdamin ay maaaring maging isang uri ng pakikipagsapalaran din, isa marahil sa pinakamapanghamon, ngunit pinakakahanga-hanga. Ngayong araw ay isang pambihirang pagkakataon upang tunay na tuklasin kung ano ang nagpapaligaya sa iyo sa mas malalim na antas. Sa likod ng iyong likas na kasiglahan at pagmamahal sa buhay, may mga bahagi ng iyong puso na nangangailangan ng atensyon. Ano ang mga bagay na nagpapainit sa iyong kaluluwa? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang gustong tuparin, ngunit hindi mo pa nasisimulan? Ano ang mga bagay na gusto mong pakawalan upang bigyang daan ang bago? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay maaaring hindi agad lumitaw, ngunit kung bibigyan mo ng oras ang sarili mong magnilay, makinig, matutuklasan mo ang mga kasagutan na matagal mo nang hinahanap. Ngayong araw, ang iyong intuwisyon ay mas lalong lalakas. Makakaramdam ka ng mas matibay na koneksyon sa iyong sarili, at sa mga tao sa paligid mo. Maaari mong mapansin ang mas malalim mong pangunawa sa emosyon ng iba, pati na rin ang mas madaling pag-unawa sa kung ano ang kanilang pinagdaraanan. Huwag mong baliwalain ang iyong nararamdaman, sapagkat ito ay isang gabay mula sa sansinukob, isang paraan upang ipakita sa iyo kung saan ka dapat tumuon at kung ano ang dapat mong bigyang pansin. Ang bawat tuwa, lungkot, pag-aalinlangan, o pananabik na iyong nararanasan, ay may dalang mahalagang mensahe para sa iyo. Sa ilalim ng enerhiya ng araw na ito, hinihikayat kang maging mas maingat sa iyong mga ginagawa at desisyon. Bagamat madali para sa iyo na sumunod sa bugso ng iyong damdamin at sundan ang anumang direksyong sa tingin mo ay magbibigay ng kasiyahan, ito ang araw kung kailan mas makabubuti ang masusing pagninilay bago gumawa ng malalaking hakbang. Subukang pag-isipan kung ang iyong mga desisyon ay nagmumula sa tunay mong kagustuhan o kung ito ay isang pansamantalang bugso ng damdamin. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay hindi ang agarang aksyon, kundi ang pagtanggap sa kasalukuyang sandali at ang malalim na pag-unawa rito. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul.
Ang kulay na ito ay hindi lamang sumisimbolo ng kapayapaan at kaliwanagan ng isip, kundi pati na rin ng emosyonal na lalim. Ang asul ay nagdadala ng enerhiya ng kalmado at introspeksyon, kaya kung nais mong maramdaman ang balanse at kasiguruhan, maaaring makatulong ang pagsusuot ng asul o ang pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng kulay na ito, maaaring mas mapalalim mo ang iyong koneksyon sa sarili mong damdamin, at mas madali mong matanggap ang mga pagbabago sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng mga numero ay 3, 7, 11, 22, at 35. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng kaliwanagan, inspirasyon, at positibong pagbabago. Kung sakaling makita mo ang isa sa mga numerong ito sa iyong paligid ngayong araw, maaaring sa isang resibo, sa orasan, o sa kahit anong hindi inaasahang paraan, tandaan na ito ay isang palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas. Ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may bukas na puso at tiwala sa sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, subukan mong maglaan ng oras para sa sarili mo. Maaari kang magsulat sa isang journal tungkol sa iyong nararamdaman, magmuni-muni sa isang tahimik na lugar, o makinig sa musika na nagbibigay ng kapayapaan sa iyong isipan. Ang paggawa ng mga bagay na nagpapalakas ng iyong koneksyon sa sarili, ay makakatulong sa iyo upang mas lalo mong maunawaan ang iyong tunay na hangarin sa buhay. Sa huli, ang pinakamahalagang biyaya na maaari mong matanggap mula sa araw na ito ay ang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at ang kakayahang tanggapin ang lahat ng aspeto ng iyong pagkatao ng may pagmamahal at paggalang. Sa pagtatapos ng araw, mapapansin mo ang isang mas malalim na kahulugan ng kapayapaan sa iyong puso. Hindi mo kailangang laging magmadali upang mahanap ang sagot sa iyong mga tanong. Minsan, ang sagot ay matagal nang nasa harapan mo, kinakailangan mo lamang huminto, at tunay na makinig. Ikaw ay isang manlalakbay sa maraming aspeto ng buhay, Sagittarius. Ngunit ngayong araw, ang pinakamahalagang paglalakbay ay hindi ang nasa labas kundi ang nasa loob. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang mas lalo pang lumalim ang iyong pag-unawa sa iyong sarili. Ang iyong landas ay puno ng liwanag, at habang patuloy mong sinusundan ito, mas lalo kang lalapit sa katuparan ng iyong tunay na layunin. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa Marso 2025. Ngayong araw ay may dalang natatanging mahika para sa iyo, Capricorn. Habang ang buwan ay dumadaan sa ilalim ng tanda ng Cancer, may banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya na humihila sa iyo, upang pahalagahan ang iyong panloob na kapayapaan, at muling makipag-ugnayan sa kagandahan ng kalikasan. Sa loob ng mahabang panahon, patuloy kang gumagalaw, hindi tumitigil, palaging nag-iisip ng susunod na hakbang. Para kang isang bundok, matatag, hindi basta-basta natitinag, laging may direksyon. Ngunit ngayon, hinihikayat kang sandaliang huminto, hindi upang sumuko, kundi upang bigyang pansin ang iyong sariling pangangailangan, at damhin ang tahimik na yakap ng mundo sa paligid mo. Sa likod ng iyong matibay na panlabas na anyo, ay isang puso na nangangailangan din ng paghinga, isang isipan na kailangang bigyang oras, upang makalaya sa bigat ng mga responsibilidad. Minsan, sa patuloy mong paghahangad ng tagumpay at katatagan, nakakalimutan mong maglaan ng oras para sa iyong sarili. Napakarami mong iniisip, mga plano, mga deadline, mga pangarap na nais mong matupad. Minsan, sa iyong kasigasigan, hindi mo namamalayan na ang iyong katawan at isipan ay nanghihina na rin. Ngayong araw, hayaang maramdaman mo ang malambot na yakap ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa, ang banayad na ihip ng hangin na dumadampi sa iyong balat, at ang tahimik na bulong ng kalikasan na nagpapaalala sa iyo na nasa tamang landas ka. Hindi mo kailangang patuloy na magmadali upang patunayan ang iyong sarili sa iyong kalooban,
taglay mo na ang lahat ng kakayahang kailangan upang magtagumpay at lumago. Ang kasiguruhan na hinahanap mo ay nasa loob mo na mismo, ngunit hindi mo ito maririnig kung hindi ka maglalaan ng oras upang makinig. Ang temang nangingibabaw sa araw na ito ay tungkol sa responsibilidad. Bilang isang Capricorn, likas sa iyo ang pagiging disiplinado at masipag. Hindi mo kailangang utusan o pilitin upang gawin ang mga bagay na kailangang gawin, may kusa ka, may dedikasyon, at may matibay na prinsipyo. Alam mo kung paano panghawakan ang mga obligasyon, at kung paano manatiling nakatuon sa iyong mga layunin. Ngunit ngayong araw, nais ng universo na pag-isipan mo kung paano mo hinuhubog ang iyong mundo sa pamamagitan ng mga desisyong iyong ginagawa. Bawat pagpili na iyong isinasakatuparan ay may epekto, hindi lamang sa iyong sariling buhay, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Marahil ay hindi mo ito madalas na iniisip, ngunit ang bawat kilos mo ay may domino effect. Ang iyong sipag ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Ang iyong disiplina ay maaaring maging pundasyon ng isang mas maayos na hinaharap. At ang iyong paninindigan ay maaaring magbigay lakas sa mga taong humahanga sa iyo. Sa kabila ng iyong matibay na paninindigan at likas na pagnanais na sundin ang tamang landas, may panig sa iyong pagkatao na may bahagyang paghihimagsik. Ito ang bahagi mo na bumabangon kapag ang iyong mga prinsipyo at paniniwala ay tila nalalagay sa panganib. Huwag kang matakot na ipaglaban ang iyong mga paniniwala. Ang paninindigan sa sarili ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pagmamahal, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagiging responsable ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga alituntunin, kundi tungkol din sa pagiging tapat sa iyong sarili. May mga pagkakataon na kailangang mong magsabi ng hindi sa mga bagay na hindi na naayon sa iyong prinsipyo. May mga sitwasyon kung saan kailangan mong piliin ang sarili mong kapakanan, kaysa sa patuloy na pagsasakripisyo para sa iba. At hindi ito pagiging makasarili, ito ay isang tanda ng tunay na pagmamahal sa sarili. Sa pagdaan ng araw, pag-isipan mo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging payapa. Madalas tayong naniniwala na ang pagiging abala ay isang tanda ng pagiging produktibo. Ngunit ang tunay na produktibidad ay nagmumula sa isang isipan na malaya sa alalahanin. Ang pagiging abala ay hindi palaging nangangahulugan ng pagiging matagumpay, minsan, ito ay nagiging hadlang sa tunay na pag-unlad. Kapag natutunan mong maging kalmado, at tanggapin ang kasalukuyang sandali, binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong isipan na magkaroon ng kalinawan. Ang inspirasyon at pagkamalikhain ay hindi sa pilitan, ito ay natural na dumadaloy kapag ang iyong kalooban ay nasa tamang balance. Dahil sa banayad ngunit makapangyarihang enerhiya ng buwan ngayon, makakaramdam ka ng mas matinding koneksyon sa iyong emosyon. Maaari mong mapansin ang biglaang pag-usbong ng mga damdamin, maaari kang makaramdam ng lungkot ng walang malinaw na dahilan, o marahil ay may biglang babalik na alaala na matagal mo nang itinabi sa malayong sulok ng iyong isipan. Huwag kang matakot na pakinggan ang iyong damdamin, ito ay nagsisilbing gabay upang mas maunawaan mo kung ano ang tunay mong hinahangad sa buhay. Ang pangangalaga sa iyong sarili ay kasing halaga ng pangangalaga mo sa iba. Hindi mo kailangang ipagpaliban ang iyong sariling pangangailangan para lamang matugunan ang hinihingi ng iba. Bigyan mo ng puwang ang iyong sarili na maramdaman ang tunay mong nararamdaman at gamitin ito upang mas lalong mapatatag ang iyong koneksyon sa mundo. Ngayong araw, subukan mong ipahayag ang iyong panloob na enerhiya sa isang paraang positibo at makabuluhan. Ang pagiging responsable ay hindi kailangang maging pabigat sa iyong balikat, sa halip, ito ay maaaring maging isang pinagmumulan ng lakas. Kapag natutunan mong yakapin ang iyong mga tungkulin ng may kasayahan, at hindi bilang isang obligasyon lamang, mas mararamdaman mo ang tunay na kasiyahan sa iyong ginagawa. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganahan, kalmado, at koneksyon sa kalikasan.
Kapag isinama mo ang berde sa iyong araw, sa pamamagitan ng pananamit, palamuti, o kahit sa simpleng pagmamasid sa halaman, mas madarama mo ang balanse, at sigla na hatid nito. Ang iyong maswerteng mga numero ay 8, 11, 21, 25, at 37. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan, proteksyon, at matibay na pundasyon sa iyong buhay. Kung mapansin mo ang isa sa mga numerong ito sa iyong paligid, ituring ito bilang isang mensahe ng universo na ikaw ay nasa tamang landas. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras sa kalikasan. Maaari kang maglakad sa isang parke, magtanim ng halaman, o simpleng huminga ng malalim sa sariwang hangin. Ang koneksyon sa kalikasan ay may kakayahang linisin ang iyong isipan at bigyan ka ng bagong pananaw sa buhay. Ang katahimikan ng mundo ay maaaring maging iyong gabay, isang banayad na paalala na sa gitna ng lahat ng iyong pagsisikap, nararapat ding may panahon kang maranasan ang kapayapaan. Sa pagtatapos ng araw, damhin mo ang katahimikan sa iyong kalooban. Napakarami mong nagawa, at kahit hindi ito laging nakikita ng iba, alam ng universo ang iyong pagsisikap. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa kahit sino, ikaw mismo ay sapat na. Ang araw na ito ay isang paalala na habang ang responsibilidad ay bahagi ng iyong buhay, mahalaga rin ang pahinga at pagmamahal sa sarili. Hindi mo kailangang dalhin ang buong mundo sa iyong mga balikat. Hayaang dumaloy ang araw nang hindi ka nagmamadali. Sa bawat sandali ng kapayapaan, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa sarili mong puso. Tandaan, Capricorn, ang iyong landas ay hindi isang patuloy na pagtakbo. Ito ay isang paglalakbay ng paglago, pagtuklas, at pagkatuto. Yakapin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang pahalagahan ang iyong sarili, pagnilayan ang iyong mga pangarap, at mas lalong lumapit sa katuparan ng iyong tunay na layunin. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Marso 2025. Habang dumidilat ang iyong mga mata sa bagong umaga, may banayad ngunit makapangyarihang enerhiya na bumabalot sa iyo. Damhin ang katahimikan ng sandali, ang malambot na pagsikat ng araw na dahan-dahang bumabalot sa kalangitan ng kulay kahel at ginto, ang banayad na ihip ng hangin na parang isang marahang haplos sa iyong balat, at ang payapang ritmo ng mundo habang ito ay nagigising mula sa pagkakahimbing. Ang tunog ng mga ibon na marahang umaawit sa sanga, ang kaluskos ng mga dahon na sumasayaw sa hangin, at ang malalim na buntong hininga ng kalikasan, ay parang musika na nag-aanyaya sa iyo, upang saglit na huminto, at pagnilayan ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. Hayaang ang enerhiyang ito ay lumubog sa iyong kaluluwa, bumalot sa bawat himaymay ng iyong katauhan, at bigyan ka ng pagkakataong pagnilayan ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Ang buwan na kasalukuyang namamahinga sa ilalim ng tanda ng Cancer, ay nagdadala ng enerhiyang nag-uudyok sa iyo, upang bumalik sa iyong nakaraan, upang balikan ang mga alaala na nagbigay hugis sa iyong pagkatao. Maaaring may sumisibol na pananabik sa mga masimpleng araw ng nakaraan, isang tahimik na panawagan ng puso, upang balikan ang panahon kung kailan ang lahat ay tila mas payapa at puno ng pag-asa. Sa bawat alaala na lumulutang sa iyong isipan, may dalang init na bumabalot sa iyong puso, mga tagpong puno ng tawanan, mga yakap na nagbigay ng aliw sa panahon ng lungkot, at mga pangarap na minsang inani ng iyong musmos na isipan. Ito ang mga sandaling maaaring na isantabi mo na sa paglipas ng panahon, ngunit sa araw na ito, muling bumabalik upang ipaalala sa iyo na ang nakaraan ay bahagi ng iyong pundasyon. Hindi ito isang pabigat na dapat mong iwanan, kundi isang kayamanang maaari mong balik-balikan, upang mas lalong maunawaan kung paano ka nahubog ng mga karanasan ng kahapon. Sa tahimik na espasyo ng pagninilay na ito, hayaan mong ang iyong isip ay maglakbay pabalik sa mga sandali ng saya at pagkatuto.
Ano ang mga leksyong natutunan mo mula sa mga pagsubok na iyong hinarap? Paano ka nahubog ng bawat tagumpay at kabiguan, ng bawat pag-ibig at paglisan, ng bawat pangarap at pagkabigo? Ang nakaraan ay hindi lamang isang koleksyon ng mga alaala, ito rin ay isang silid-aklatan ng karunungan na maaari mong paghalawan sa kasalukuyan. Bawat pangyayari, gaano man kaliit o kalaki, ay may dalang aral na maaaring hindi mo pa lubos na nauunawaan noon, ngunit ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng kahulugan. Hindi mo kailangang takasan ang iyong nakaraan o kalimutan ang mga sugat na iniwan ito. Sa halip, gamitin mo itong gabay upang mas lalong mapalalim ang iyong pangunawa sa sarili at sa mundong ginagalawan mo. Ang kalikasan ay nag-aanyaya sa iyo upang makiisa sa kanyang walang hanggang ritmo, isang paalala na ang lahat ng bagay ay dumadaan sa siklo ng pagbabago. Ang mundo ay patuloy na nagbabago at gayon din ang iyong buhay. Minsan, mahirap tanggapin ang pagbabago, lalo na kung ito ay nagdadala ng hindi inaasahang hamon o sakit. Ngunit tandaan, sa bawat pag-ikot ng panahon, may bagong pagkakataon upang lumago, umunlad, at mas lalong makilala ang tunay mong sarili. Ang mga dahon ay nalalagas upang bigyang daan ang panibagong usbong, ang ulan ay bumabagsak upang mapagyaman ang lupa, at ang araw ay lumulubog upang magbigay daan sa panibagong liwanag ng umaga. Ganyan din ang buhay, kung anuman ang nawala, may bagong darating. Kung anuman ang natapos, may bagong simula. Yakapin ang iyong natatanging pagkatao, ang iyong mga kakaibang katangian, ang iyong mga kahinaan, at ang iyong mga kalakasan. Sa sandaling matutunan mong tanggapin ang iyong sarili ng buo, mas madaling dadaloy ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa bawat damdaming dumadaloy sa iyong puso ngayon, hayaang ang mga ito ay magbigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa. Hindi lahat ng emosyon ay kailangang labanan, minsan, mas mabuting maramdaman at hayaan silang dumaloy ng natural. Ang mga luha ay hindi palaging tanda ng kahinaan, kundi isang pagpapalaya ng bigat na matagal mo nang dinadala. Ang galit ay hindi kailangang itago, kundi kailangang maunawaan, upang hindi ito maging lason sa iyong puso. Ang saya ay hindi dapat ipagkait sa sarili, kundi dapat damhin ng buo upang mas lalo mong mapahalagahan ang mga biyaya sa iyong paligid. Ang pagiging bukas sa iyong damdamin ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang tanda ng iyong katatagan. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa kung paano mo hinaharap ang mga pagsubok, kundi sa kung paano mo tinatanggap at pinapahalagahan ang iyong sariling emosyon. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, pag-isipan kung paano ang nakaraan ay may epekto sa kasalukuyan. Mayroon bang mga alaala na bumabalik upang ipaalala sa iyo ang isang mahalagang aral? Mayroon bang bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng pagpapatawad, sa iba man o sa iyong sarili? Ang pagninilay ay hindi lamang isang pagtingin sa nakaraan, kundi isang paraan upang mapalalim ang iyong koneksyon sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabaliwala sa sakit, kundi isang pagpapalaya ng iyong puso mula sa bigat ng hinanakit. Sa oras na matutunan mong magpatawad, mabibigyan mo ng puwang ang mas magagaan at mas masayang enerhiya sa iyong buhay. Ang buwan, na nagbibigay ng banayad ngunit makapangyarihang enerhiya, ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon sa iyong espiritu. Huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili, na ibahagi ang iyong iniisip at nararamdaman sa mga taong pinapahalagahan mo. Ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa bukas na komunikasyon, sa tapat na pagpapahayag ng damdamin, at sa malalim na pangunawa sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagyakap sa iyong damdamin at pagbabahagi ng iyong saloobin, lumilikha ka ng mas matibay na ugnayan sa iyong kapaligiran at sa mga mahal mo sa buhay. Ito ang araw upang magsalita ng may katotohanan, upang makinig ng may puso, at upang kumilos ng may malasakit. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng katahimikan, karunungan, at malalim na pagninilay. Ang pagdadala ng asul sa iyong araw, sa pananamit, sa dekorasyon,
o sa simpleng pagmamasid sa malawak na kalangitan, ay maaaring makatulong upang mas maramdaman mo ang kapayapaan at kalinawan sa iyong isipan. Sa mga numerong dumadaloy sa iyong landas, tandaan na ang 5, 12, 22, 36, at 48 ay nagdadala ng enerhiya ng balanse, kaayusan, at positibong pagbabago. Kapag nakita mo ang mga numerong ito, ituring ito bilang isang senyales na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, huminga ng malalim at ipaalala sa iyong sarili na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay, ang bawat hakbang ay may kahulugan, at ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Yakapin ang araw na ito bilang isang paalala na ang kagandahan ng buhay ay nasa kanyang pagiging hindi perpekto, at ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa pagtanggap sa iyong sarili at sa iyong paglalakbay. Ikaw ay nasa tamang landas, Aquarius. Panatilihin ang iyong puso at isipan na bukas sa mga posibilidad, at hayaang ang liwanag ng universo ay patuloy na gumabay sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Marso 2025. Sa araw na ito, hayaan mong ang iyong sarili ay malubog sa mahinahong daloy ng enerhiya na bumabalot sa iyo. Huminga ng malalim at damhin ang katahimikan ng umaga, ang malambot na hangin na dumadampi sa iyong balat, at ang banayad na sinag ng araw na unti-unting sumisilip mula sa abot tanaw. Ang mga sandaling ito ng kapayapaan ay isang paanyaya upang pansamantalang huminto at pagnilayan ang iyong nararamdaman. Sa kabila ng patuloy na paggalaw ng mundo, mayroong mga munting sandali na tila pumipigil sa oras upang bigyan ka ng pagkakataong ituon ang pansin sa iyong sarili. Ang buwan na nasa ilalim ng tanda ng Cancer ay nagdadala ng isang malalim na koneksyon sa iyong panloob na mundo. Hinihikayat kang alamin at pahalagahan ang iyong emosyon. Sa gitna ng ingay ng buhay, huwag kalimutang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo at nagbibigay ng sigla sa iyong espiritu. Ito ang panahon upang bumalik sa iyong pinakapayak na sarili at alalahanin ang mga bagay na minsan ay nalilimutan dahil sa abala ng araw-araw na gawain. Sa araw na ito, may isang matinding enerhiya na nag-uudyok sa iyo upang yakapin ang kasiglahan ng buhay at ituon ang pansin sa mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo. Pag-isipan kung paano ka naapektuhan ng mga papuri at kung paano nito hinuhubog ang iyong pananaw sa sarili. Minsan, ang simpleng mga salita ng pagpapahalaga mula sa iba ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa ating emosyon. Maaari itong magbigay ng inspirasyon at kumpiyansa, ngunit maaari rin itong magdulot ng pag-aalinlangan kung hindi natin ito tinatanggap ng may bukas na puso. Kapag may nagpahayag ng paghanga sa iyong mga nagawa, paano mo ito tinatanggap? May bahagi ba sa iyo na nag-aalinlangan pa rin sa sarili mong halaga? Marahil ito ay isang paalala na ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi lamang dapat manggaling sa panlabas na mundo, kundi mula rin sa loob ng iyong puso. Huwag matakot na kilalanin ang iyong mga tagumpay at ipagdiwang ang iyong mga kakayahan. Ang pagtanggap ng papuri ng may pasasalamat ay isang paraan ng pagtanggap sa iyong sariling liwanag. Ito rin ay isang magandang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Isaalang-alang ang mga simpleng paraan upang mapangalagaan ang iyong katawan at isipan. Marahil ay oras na upang gumawa ng isang bagay na magpapalakas ng iyong espiritu, isang maikling ehersisyo upang mapanatili ang sigla ng iyong katawan, isang tahimik na oras ng pagmumuni-muni upang linawin ang iyong isipan, o kahit isang simpleng sandali ng pagpapahinga upang bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong huminga. Ang tubig, bilang isang pangunahing elemento ng iyong tanda,
ay may malakas na koneksyon sa iyong enerhiya. Maaari kang makaramdam ng kaginhawaan sa simpleng pagligo, pakikinig sa tunog ng alon, o pagmamasid sa patak ng ulan na tila bumabalot sa iyo sa isang mapayapang yakap. Ang koneksyon mo sa tubig ay isang paalala na tulad ng daloy ng ilog, ang buhay ay isang patuloy na paggalaw at pagbabago. Huwag matakot sumabay sa agos nito, sapagkat sa bawat pagdaloy, may hatid itong bagong simula. Isaalang-alang din ang pagpapalakas ng iyong relasyon sa iyong kapaligiran. Ang isang maikling paglalakad sa isang lugar na tahimik at puno ng kalikasan, ay maaaring magdulot ng kalinawan sa iyong isipan, at magbigay ng sariwang pananaw. Hindi mo kailangang lumayo, upang maramdaman ang katahimikan. Maaari itong maging isang sandali sa iyong hardin, isang pag-upo sa tabi ng bintana kung saan mo matatanaw ang kalangitan, o kahit ang simpleng pagsipsip ng mainit na inumin, habang iniisip ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang mahalaga ay bigyan mo ng oras ang iyong sarili, upang madama ang koneksyon sa mundo sa iyong paligid, at hayaang ang likas na daloy ng enerhiya, ay dumaloy sa iyong espiritu. Sa mga tahimik na sandaling ito, maaaring may mga katanungang lumitaw. Ano ang tunay na nagpapaligaya sa iyo? Ano ang mga bagay na nais mong bigyang pansin? Sa anong bahagi ng iyong buhay mo nais magbigay ng mas maraming enerhiya at pag-aalaga? Ang pagkain ay may espesyal na papel sa iyong araw ngayon. Maaaring may isang bahagi sa iyo na naghahanap ng aliw sa pamamagitan ng isang masarap na lutong bahay na pagkain. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal sa sarili sa pamamagitan ng paghahanda ng isang simpleng pagkain na puno ng sustansya at pag-aalaga. Kung may pagkakataon, subukan mong magluto ng isang espesyal na putahe na hindi mo pa nasusubukan noon, o ibahagi ang isang hapunan kasama ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagbabahagi ng pagkain ay hindi lamang tungkol sa nutrisyon, kundi pati na rin sa emosyonal na koneksyon at pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang mas malaking kabuuan. Sa bawat kagat ng pagkain, hayaan mong ito ay maging paalala na ang buhay ay dapat lasapin ng may kasiyahan at pagpapahalaga. Habang dumadaloy ang araw, hayaan mong ang iyong likas na pagiging sensitibo at maunawain ay maging gabay mo sa pakikitungo sa iba. Ikaw ay isang taong may malalim na empatya, at may kakayahang maramdaman ang mga pangangailangan at emosyon ng iba. Ngunit tandaan, mahalaga rin na bigyan mo ng pansin ang iyong sariling emosyonal na kalagayan. Ang pagbibigay ng suporta at pag-aalaga sa iba ay isang magandang katangian, ngunit huwag mong kalimutan ang pangangailangan mong bigyan din ng oras ang iyong sarili upang mag-recharge at muling makahanap ng balanse. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng pag-unlad, kasariwaan, at bagong simula. Kapag isinama mo ang kulay berde sa iyong araw, sa iyong pananamit, paligid, o kahit sa mga bagay na iyong ginagamit, makakatulong ito upang madama mo ang isang mas malalim na koneksyon sa kalikasan, at sa mas positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11, 20, 35, at 50. Ang mga numerong ito ay may espesyal na kahulugan. Ang 7 ay sumisimbolo ng espiritualidad at karunungan, ang 11 ay may dalang malakas na enerhiya ng intuisyon, ang 20 ay nagdadala ng balanse, ang 35 ay may koneksyon sa pag-unlad, at ang 50 ay sumasalamin sa kalayaan at bagong simula. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras upang magsulat ng iyong mga saloobin. Isang journal entry, isang tula, o isang simpleng listahan ng mga bagay na iyong pinasasalamatan sa araw na ito ay maaaring makatulong upang mas lumalim ang iyong pag-unawa sa sarili. Ang pagsusulat ay isang makapangyarihang paraan upang iproseso ang iyong emosyon at gawing malinaw ang iyong mga nais sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, huminga ng malalim at ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay nasa tamang landas.
Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto, lumago, at mas lalong lumalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili, at sa universo. Yakapin ang enerhiya ng araw na ito bilang isang paalala na ang kagandahan ng buhay ay matatagpuan hindi lamang sa malalaking tagumpay kundi pati na rin sa maliliit at payapang sandali na bumubuo sa iyong paglalakbay. Ikaw ay isang individual na puno ng malalim na pangunawa, pagmamahal, at kakayahang makaramdam ng tunay na koneksyon sa mundo. Panatilihin mong bukas ang iyong puso at isipan sa mga posibilidad, at hayaang ang liwanag ng universo ay patuloy na gumabay sa iyong landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.